May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo sobrang pagod ka na? Parang ayaw mo nang kumilos dahil kahit anong kayod mo ay wala pa rin nangyayari sa buhay. Hindi pa rin sapat ang pinaghihirapan mo. Baka naman may mga bagay-bagay na hindi mo napapansin patungkol sa pera. Kaya naman sa video na ito, pag-usapan natin ang mga mahalagang rules patungkol sa pera. At bago po yan, welcome po ulit sa aking channel. At kung bagong viewers ka sa channel ko, at kung sa tingin mo makakatulong ang video ko na ito, please pakipalo at subscribe na rin sa channel natin. Maraming salamat at kung ready ka na, number 1, huwag mangutang para sa luho. Bago ka bumili ng isang bagay, dapat alam mo ang dalawang tanong na ito. Kailangan ko ba talaga ito? O makakapaghintay ba ako? At kung hindi naman ganun kakailangan ang isang bagay, pwede mo namang ipagpaliban ito. O pag-ipunan mo muna ito bago mo ito bilhin. Huwag mong sanayan ng iyong sarili na sa tuwing may mga bagay gustong bilhin, ang una kaagad papasok sa isip mo ay mangungutang ka ng pera para dito. Dapat sa buhay natin marunong tayong magbalanse. Huwag tayo padalos-dalos, pag-isipan mabuti bago gawin ang isang bagay. Gusto ko sabihin sa iyo na napakahirap maging alipin sa salitang utang. Number 2, mag-save ng 20% mula sa income mo. Kung mapapansin mo, napakaliit lang nito. Kung ang kinikita mo sa isang araw ay 500 pesos, bali 100 ang dapat maging savings kada araw. Kung itotal mo ito sa loob ng isang buwan, may savings ka na 3,000 every month. Sa isang taon, almost 36k piso ito. Alam ko ang sasabihin mo mahirap ito gawin. Pero tandaan mo, kaya ka nandito sa video na ito dahil gusto mong malaman kung paano umunlad sa buhay. Kaya ito ang sagot ko para sa tanong mo. Kaya mo to, magtiwala ka lang. Kailangan mo itong gawin para sa ikakaunlad ng buhay mo. Kung pwede palang magsalita ang pera sa iyo, sasabihin niya, save me now and I will save you later. Number 3, ugaliin maglista ng palabas at papasok na pera. Mahalaga kasi ito para malaman mo kung paano mo i-budget ang pera mo, lingguhan man o buwanan. Dito kasi malalaman ang regular na binibili at expenses. At hindi lang yan, malalaman mo rin dito ang mga bagay na dapat bawasan at magiging dagdag savings na rin ito sa iyo. Huwag mong kalimutan ang pag-angat ng buhay ay parte dito ang financial situation mo sa kasalukuyan. Number 4, magtabi ng pera para sa emergency fund. Palagi ko itong sinasabi sa mga nauna kong video, sobrang halaga kasi nito, emergency fund. Hindi ko ito makakalimutan dahil isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ko sa aking negosyo noon, ang kawalan ng emergency fund. Kaya huwag mong i-underestimate ang salitang ito, baka maranasan mo ang naranasan ko at huli ko na lang na-realize ang kahalagahan nito. At patunay pa nito ay yung pagdaan ng pandemic. Kung sino lang ang nakapagtabi ng emergency fund, na panegosyo at personal, halos sila lang ang hindi nahihirapan at nakasurvive sa pagninegosyo. Kaya dapat laging handa. Ang emergency fund ay tunay na lifesaver. Number 5, dapat huwag magdesisyon base sa emosyon. Sabi ni Chinkitan, shopping now, hirap later. Naranasan mo na bang mag-shopping na masaya? Ang dami mong nabili, no? Yung naligaw ka lang sa mall tapos napabili ka na bigla ng mga nakasil, mga damit, pantalon at iba pa, na wala naman sa plano. Napadaan sa barkada dahil sa sobrang saya, bigla kang nagpainom na maraming inumin na wala namang okasyon. At pagkatapos ng lahat at nang nahimasmasan ka na, doon mo palang na-realize na mali pala lahat ang ginagawa mo. Number 6, minamadali ang pagyaman. Sa mga nauna kong video, madalas ko ito sinasabi na karamihan sa atin gusto talaga ng instant. Instant yaman kumbaga. Nagmamadali na makakarating kagad sa taas, kaya ang resulta mabilis lang din bumagsak. Kaya mahalaga bawat kilos natin dapat pinag-aralan o pinag-isipan. Huwag kalimutan lahat ng magagandang bagay, nangangailangan talaga ito ng panahon, sakripisyo, pagtitiis, pagpapasensya at pagpupursige. Kaya huwag tayong magmamadali. Tanggapin natin na hindi tayo pare-parehas ng diskarte sa buhay. Kaya may nauuna at may nahuhuling nagtagumpay. Number 7, alamin kung ano ang passive income. Malamang madalas niyo itong naririnig lalo sa usapang pagninegosyo. Ang passive income kasi sobrang halaga nito sa buhay natin. Pero kung ikaw ay kontento na sa salitang isang kahig, isang tuka, aba hindi mo na ito kailangan. Pero kung isa ka sa mga taong may pangarap na bigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya at makakaahon sa hirap, dapat alamin mo ito at magbibuild ka ng iilan-ilang passive income. Mga business ito na nag-generate ng pera para sa iyo.
mga property investment, paupahan na bahay at iba pa. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana mag-ingat kayo. Paalam.